Hi guys! Welcome to Jill in Can. So, kamusta naman ang buhay-buhay guys? At kamusta ang ating mga Canadian dreamers dyan na nagbabalak pumunta dito sa Canada habang ito nga ay dumating na ang mainit na balita tungkol sa IRCC new policy measures para sa mga international students. So, alam ko na meron tayong mga mixed emotions dyan, guys. Comment down below. Ano yung naramdaman nyo? Ano yung naisip nyo? Itutuloy nyo pa ba yung laban? O give up nyo na lang, guys, ang inyong Canadian dream? So, talagang napakahirap na panahon ito, guys, para sa ating mga kababayan at sa mga ibang nationalities din na nagbabalak pumunta dito sa Canada. Kasi dahil nga sa bagong update ng IRCC para sa mga international students. Hindi madali ang panahon na ito guys dahil nga talagang marami tayong pag-iisipan dahil sa mga announcement na ito. At meron tayong mga katanungan, bakit nga ba ginawa ito ng IRCC? Ito ba ang solusyon nila sa mga hinarap nilang problema from the last year? At ano nga ba yung policy na ito? Ano yung mga changes na ito? At ano naman yung pwede natin gawin doon sa mga policy na binibigay ngayon ng IRCC? So yan, tatlong bagay guys pag-uusapan natin ngayon. Umpisahan natin sa konting background. From last year guys, nagkaroon ng 900,000 study permit approvals ang Canada from all over the world. So, lahat ng mga nag-apply, total of 900,000 yun guys. Imagine, napakadami nilang study permit na in-approve at nandito ngayon. At yung iba parating, itong ang winter, dumating na rin sila. So, hindi pa dun kasama sa bilang yung mga open work permit, the spouses, yung partners nila nakasama, at yung mga study permit minor, yung mga anak, at yung mga temporary resident, kung may mga baby pa yan. So, hindi pa kasama sa bilang doon. So, imagine guys, napakarami. Biglang nag-boom ang population ng Canada dahil dyan sa mga international student approvals na binigay ng Canada last year alone. 900,000 yun guys. Dahil dyan, yan na nga ang nakita nila, yung mga problema na nag-arise katulad ng housing problems. So, noong last year, nung pagdating namin, ay hindi ganun kadali maghanap ng bahay. Although, we are lucky enough na nakahanap din naman agad ako dahil sa pagtsatsaga at syempre siguro talagang timing na merong umalis dito sa tirahan na ito at lumipat sila at nag-transfer lease, no? Pero in other provinces talaga ang hirap tapos ang mahal ng mga renta. So dahil dyan, parang na-abuse yung mga ating mga international students dito dahil syempre parang it's beyond the budget na meron sila, no? Syempre binigay natin ay yung 10,000 natin bilang allocated proof of funds dito. Pero minsan kulang na agad yung 10,000 na yon para sa ating mga panimulang paggastos dito sa Canada. So, yan yung isa sa mga naging problems. So, parang hindi pa sulit yung mga tirahan guys. Minsan ang mahal, tapos hindi kagandahan yung mga features ng bahay. So, parang hindi naman gusto ng Canada na maging maabuso yung mga international students. Gusto nila ay maging maganda pa rin yung pagdating nila dito. Subalit yun nga ang nangyari. At isa pa, bukod sa housing, ay yung mga healthcare problems, no? Dahil nga, hindi lang naman mga international students ang i-cater nila sa pagdating sa healthcare. Yung mga Canadian citizens, yung mga permanent residents dito, sila din ay nangangailangan ng healthcare. At dahil nga nadagdagan ng mga tao dito, syempre, kailangan nila ng more doctors, more facilities, para ma-cater nila yung mga health needs ng bawat isa na nandito ngayon sa Canada. So, yun yung mga isa. At isa pa, ay yung mga education system o yung mga facilities, yung mga schools kung saan kami nag-aaral. So, katulad sa amin, nagkaroon kami ng madaming students noong September 2023, nung dumating kami, ang dami talaga. At may mga subjects dito na minsan kahit ang daming sections, puno na agad guys. Ang nangyari nito ay naging waitlisted kami for some of our subjects. Hinintay namin na mag-create pa sila ng bagong class para doon, para magkaroon lang ng bagong class, no? Dahil syempre
ilang sections na yun. Ang dami na ng sections pero puno na since ayaw naman nila na overcrowded sa isang section. So parang nasa 30 to 40, marami na yun guys. Pero meron din namang class na nasa around 25 to 30 lang kami. So yun, pero the most na talaga makikita ay minsan meron din namang online class. So yun din yung isang mga naging concern, no? Syempre kasama din dyan yung kakulangan ng mga teachers. Kung nagdagdag ng class pero kakulangan ng teachers, or yung teacher na ito ay ilan yung mga klase na hinahandle niya. So madami siyang hinahandle na klase. So nagiging kawawa din yung teacher, na papagod din, no? At ganun din, syempre hindi natin masabi kung quality pa ba yung naibibigay ng mga teachers, kung ganyan yung way ng yung na-exhaust din sila as a teacher. At ganun din guys, yung mga buildings, yung mga classrooms, no, yung availability of classrooms, since nadagdagan ng mga section, nagdagdagan ng mga courses, ay kailangan natin ng mga classrooms at yung mga ibang facilities and services for to meet the educational needs ng bawat student dito sa Canada. So, yun guys ang mga naging problem. At isa pa, hindi lang yung mga international students na katulad ko. Syempre, meron din kaming mga kasamang mga anak. So, yung mga anak ko, katulad sa kanila, nung pag-attend ko ng parent-teacher meeting, ay sinabi ng principal na magkakaroon sila ng bagong school somewhere dun sa kabilang side or along those other area, no? So, yung purpose nito ay para mabawasan sila ng student dun sa main building na yan dahil ang dami na nilang students doon. At syempre, para hindi mag-suffer yung quality ng education, kailangan nilang bawasan yung students doon. At ang ginawa nga, nag-create ng bagong school doon sa isang area para yung mga iba doon na malapit doon na sila pupunta sa school na yon. Yun nga lang guys, ang isa sa mga concern niyan ay kailangan nila ng more teachers at syempre yung principal na magli-lead dyan. Yan, so mga ganong klase guys ay talagang tinitignan ng Canada kung paano ba na magiging quality pa rin yung pagstay ng mga international students with their families dito sa Canada. So yan yung nangyari, kaya siguro talagang inisip nila paano ba masusolusyonan ang problem na ito. So, ang unang-unang ginawa niya, tulad noon, yung December, kung mababalikan natin guys, yung pagkakaroon ng pag-increase ng proof of funds, no? So, parang yung paggastos dito na 10,000 ay kulang yun, no? So, sa panimula, sa buhay sa Canada na 10,000 Canadian dollars, ay syempre maraming ginagastos dito, yung mga renta, ganyan. Kaya sa 20,635, if I'm correct. So, yun nga yung tinasa nila yon. So, ngayon naman, yung pinaka-latest na news ay ikakap na nila. So, talagang ikakap na nila yung mga pwedeng international students na makakarating dito. So, from 900,000, ito 160,000 na study permits or international students ang tatanggapin nila for this year. At ito ay allocated in all the provinces. So, dahil guys, meron ding top 3 provinces na talagang top destinations ng mga international students, at ito yung Ontario, British Columbia at ang Quebec. So yung tatlong provinces na yan guys, talaga ang daming international students dyan. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng mga competition sa work. So ang hirap maghanap ng work. Students, syempre kailangan ng work to sustain. Kasama na rin yung mga partner nila, no? Talagang grabe yung competition dyan sa mga lugar na yan. Kaya gusto ng Canada na mas spread out yung mga international students, hindi lang dun sa tatlong provinces na yon, but also in other provinces. So, ang next sa top 3 ay yung pang-apat, yan yung Alberta guys. So, kung may isipan nyo pumunta ng Alberta ay di naman kayo magsisisi guys dahil talagang mababa naman yung cost of living compared to those 3 provinces na yon. At kung magsisimula kayo ng bilang family, ay masasuggest ko na okay din naman dito guys, as long as magtutulungan tayo, yung OWP at yung study international student. Syempre, kung ready rin tayo sa pinapahanda sa ating mga proof of funds, ay madali tayo makakapag-adjust. At sinabi pa ng IRCC na to implement the cap as of
January 22, 2024, every study permit application submitted to IRCC will also require an attestation letter from a province or territory. Provinces and territories are expected to establish a process for issuing attestation letters to students by no later than March 31, 2024. So, it's the province's responsibility na sila yung to establish a process for issuing. Kung ano man yung process na ito, aantayin muna natin yung mga bawat provinces kung paano nila magagawa yung mga attestation letter, ano yung process na ito. So, kung kayo ay nag-a-apply ngayon, antayin natin guys yung mga announcement na upcoming and developing tungkol dito. At itong measures na ito, sinabi din naman na itong measure ay will be implemented for 2 years and the number of new study permit applications will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. So, i-reassess pa nila yan guys. So, kaya ngayon guys, kung may plano na talaga kayo maging international student dito at ayos na yung mga documents nyo, kung okay na yung financial ninyo, pwede nyo nang i-pursue ito guys kasi hindi ko alam kung ano pa yung mga pwede nilang isipin na changes in the coming months or the coming years. So, tulad nito, yung PGWP eligibility ay nagkaroon din ng mga pagbabago. Ano ba yung PGWP guys? Ang PGWP ay ang tinatawag na Postgraduate Work Permit. So, itong Postgraduate Work Permit ay napakagandang benefit or napakagandang privilege para sa mga nag-aral dito sa Canada. Ito ay ibibigay kung matapos kang mag-aral ang postgraduate work permit para ikaw ay mag-gain ng Canadian work experience na pwede mong gamitin in the process of permanent residency. At ito din ay hindi mo na kailangang magkaroon ng LAMIA or LMIA or sponsorship from an employer. Ito yung benefit ng pagkakaroon ng PGWP. So, ang PGWP naman, nagkaroon ng changes. No? So, sinabi dito, sa starting September 1, 2024, international students who begin a study program that is a part of a curriculum licensing arrangement will no longer be eligible for a post-graduation work permit upon graduation. So, yung mga international students na mag-i-start ngayong September 1, 2024, ay hindi na magkakaroon ng PGWP after graduation. Under curriculum licensing agreement, students physically attend a private college that has been licensed to deliver the curriculum of an associated public. Sa pag-check nyo ng school guys, titignan nyo dun sa website ng IRCC yung pangalan ng school at nakalagay doon kung ito ay under the DLI or Designated Learning Institute at makikita nyo rin doon kung ito ay nag-offer ng PGWP or hindi. So, importante guys na ang makukuha nyong school ay mag-offer ng PGWP. Ang PGWP na ang mga schools na may PGWP, sila yung mga public schools or community schools. So, importante guys na meron kayong makuhang PGWP kasi ito yung magbibigay sa inyo ng extra years to stay here in Canada para makapag-gain kayo ng work experience. Yan. So, ang isa pang pagbabago sa PGWP, ang graduates of master's degree programs will soon be eligible to apply for a 3-year work permit. So, kayo ay nagpaplano na pumunta dito na be eligible, hindi man automatic guys, pero you will be eligible to apply for a 3-year work permit. So usually, ang master's degree ay 1 year, pwede siyang 1 year, pero meron na kayong 3-year work permit. Sinabi din niya na ang open work permits will only be available to spouse of international students in master's and doctoral programs. So ito yung medyo kinalungkot ng talagang napakarami na ang open work permit o yung sa spouse natin ay magiging available lamang kung ang student ay nagtitake ng master's or doctoral degree. So, unlike ngayon no, sa akin, hindi naman master's yung tinitake or doctorate. Pero tulad sa akin, no, hindi naman ako nagma-masteral degree or doctorate degree dito, pero
ang aking partner o aking husband ay meron siyang open work permit. So, pero dahil nga sa pagbabagong ito, ang magkakaroon lamang ng chance na open work permit kung ang partner mo ay nagmamasteral or nagdo-doctorate degree dito sa Canada. At sinabi nga ito na directly, sinabi the spouses of international students in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. So, bakit ba importante ang OWP na kasama natin? Bukod sa moral support na nandyan sila, sa emotional support na mabibigay nila sa atin, syempre guys, dahil sila ay open work permit, ay sila ay nakakatulong sa atin sa mga finances natin habang tayo ay nandito. Syempre, tayo ay nag-aaral, tapos yung work natin, hindi natin full time yon dahil nga nahati yung ating time. But ang open work permit can work any jobs, any kind of jobs, at kahit ilang jobs na kaya niyang gawin. At ito yung makakapagtulong sa atin para sa ating tuition, sa mga expenses natin dito sa Canada. At syempre, yung OWP rin natin ay pwede rin makapag-workout ng kanyang permanent residency. So, makakatulong din yun kung halimbawang mas mabilis siya makakakuha habang nag-aaral ka pa, ay pwede din yun guys. Dahil dito sa mga announcement na ito, ay talagang nag-cause ng mga negative feelings or parang nawala ng pag-asa yung iba na ituloy pa yung kanilang Canadian dream. Nakakalungkot man guys, pero pag-isipan pa rin natin kasi Canadian dream is Canadian dream. Kung naalala nyo guys, nung sinabi ko sa isang mga vlog ko na if our dream doesn't scare us, it's not big enough. So I know na palaki ng palaki yung pahirap ng pahirap yung mga requirements or mga pagiging strict ng requirements ng IRCC o ng Canada. Pero it's something that we can work out with. So hindi man madali ang panahon na ito para sa atin, pero I think kung nandoon na kayo, malapit na kayo sa point na mag-lodge ng application nyo, at sa tingin nyo, konting-konti na lang yung inaantayin yung mga announcement or mga requirement na kailangan nyong i-fulfill, go for it guys. Ang masasabi ko lang guys, ang Canada, talagang pabago-bago siya. Kung noon, 20 years ago, ang marami nilang kinukuha ay caregivers. So, kung dati panahon ng mga caregivers, may boom ng mga caregivers, syempre, hindi naman nila pwedeng ituloy-tuloy na hanggang ngayon puro caregivers lang. Kaya nagkaroon din sila ng cap ng caregivers. And then after that, nagkaroon naman ng mga iba't ibang skilled trades or mga skilled jobs naman yung mga tinatanggap nila. May mga butcher, yung mga crew ng mga fast food sa Jollibee, McDo, tinatanggap nila yung mga managers noon sa Jollibee, McDo, mga ganyan. So, nakakarating dito sa Canada at nagkakaroon sila ng mga work visa at soon nagiging permanent residency din sila dito. So, iba-iba yung panahon ng Canada guys. At sa tingin ko, kung ano yung nasa atin, kung ano yung sa tingin natin sa panahon ngayon, i-grab na natin yan kasi ito talaga, yan ay ginagawa talaga ng Canada. Paiba-iba talaga sila ng plano. Hindi naman nila pwedeng tambakan ng buong Canada na puro caregiver for 20 years. So, kaya ginawa nila ng cap yun. Tapos ngayon, yung mga skill trades, tapos nagkaroon ng mga panahon ng international students. Kung nandito tayo, ito nga yung mahal, costly na paraan, pero ito yung pinakamabilis to go inside Canada. At ito rin yung pinaka-sure na way para makapasok tayo ng Canada. So, the important thing is makarating tayo dito sa Canada kahit na mahirap. Kasi pag nandito na kayo, dito na lang natin gawin ng paraan, gawin yung best natin, kung paano natin ma-survive at kung paano natin ma-achieve yung greater goals natin into yung Canadian dream natin. Yan. At ngayon, nakita ko kasi dito sinabi na sa huling-huli, no, in 2024, we intend to implement targeted pilots aimed at helping underrepresented cohorts of international students pursue their studies in Canada. So dahil nga maraming mga undergraduate and college diploma, yung katulad ng mga courses namin na nagtitake niyan,
Pero konti lang yung mga master's degree, doctorate degree. So sa tingin ko guys, dahil na-saturate na rin natin yung mga college degree, mga undergraduate programs, nangangailangan din yung Canada ng mas higher level of education for higher purpose ng kanilang bansa. Yung mga nagmamasteral, mga nagdo-doctorate, yan yung kailangan nila ngayon. Kaya nila tinaasan. Although, ang talagang purpose nila ay i-cap nga, no, to solve the housing problems. Pero, in consequence din, kailangan din nila talaga ng mga higher levels of education. Syempre, maybe to fill in some key positions sa mga establishments, sa mga businesses, mga companies dito sa Canada. So, yun guys. At kung meron kayong mga naiisip na mga ideas, mga opinions nyo, just comment down below. Ano yung mga naisip nyo tungkol dito sa IRCC announcement? At sa tingin nyo, kailangan ba nyo pang ituloy ang inyong mga plano dito sa Canada? So, hindi po ako immigration consultant. I'm just sharing my views and opinions tungkol po dito. At ito po ay nasa sa atin po yan, no? Kung itutuloy natin yung mga plano natin sa buhay, especially in going to Canada. Marami nagsasabi na hindi naman perfect talaga yung Canada, hindi naman talaga sobrang maganda yung healthcare, yung transportation, hindi naman perfect, mahirap daw yung magbiyahe, ganyan. But tignan natin yung long-term plans ninyo. Kung nasa ibang bansa kayo, like example, Korea, Singapore, or saan pa mang bansa, no, saan tayo makakita na after nung mag-work, kung nag-retire na kayo, ay anong mangyayari saan yung trabaho? Kung wala na kayong work sa bansa na yan, ay ibig sabihin na ibabalik na kayo sa Philippines, or maybe mag-put up kayo ng business sa Philippines, o kung ano pa yung plano nyo. Yan, but yung mga long-term benefits po ng pag-stay nyo dito ay hindi natatapos. Yung kung nandito na kayo, ay alam nyo na, dito na talaga kayo mag-i-stay. Ito na yung pwede nyo i-work out because Canada is offering yung mga permanent residency where we can benefit from it. Yan. At hindi lang sa atin, yung mga families natin ay matutulungan din natin dito. So, yun lang guys. At shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers dito sa channel na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito guys, please consider subscribing and please comment down below kung ano pa yung mga ibang topic na gusto nyo pag-usapan natin. Kung meron kayong mga questions, you can send me a PM or an email for watching. And I'll see you in my next vlog. Bye!